Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang senatorial debate na sinagawa ng GMA7. Bangayan ng dalawang abogado, Attorney Vic and Attorney Luke Espiritu. Ang sentro ng usapan nila is mandatory drug testing of all government officials from the office of the President down. Okay. So, gusto ko lang i-advertise, meron po tayong stock ng dark chocolate ngayon. Ito po. Bagong dating. Limited po ang stock, kaya dito kayo mag-order. Tawag 0916-9000-997. Okay. Hindi pa ako nagne-negosyo nito. Tinutulungan ko lang yung farmer para makabenta siya ng kanyang produkto dahil na tikman ko, napakasarap at napaka-nutritious. It's good for our health. Ito, kagabi na na ipalabas na ng GMA7 yung Tanong ng Bayan, yung episode nila, debate sa mga senatorial candidates. Napakaganda po ang resulta. At ito, pakinggan natin ang bangayan, debate between dalawang abogado, Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu, isang kandidatong makakaliwa. Itong si Attorney Vic Espiritu, mandatory drug testing ang pinagdebatehan. Ano ka lang nagsusulong sa mandatory random drug testing sa lahat ng elected at appointed government officials. Pero inalmahan ito ng ilang mambabatas dahil labag daw ito sa konstitusyon, lalo't hindi ito kasama sa qualification sa mga tumatakbong kandidato. Ang tanong ng bayan, sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, bumoto na ho kayo? Yes or no? Dalawang abogado naman ang magtatapatan, sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo, baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po aking isinususog din, yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay, pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan niyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot ho ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago Yun! sa trabaho kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Yun! Tinalakpakan. Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos at ni Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba may kinalaman sa kahirapan? Yan ba may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po, nagpa-drug test po si President
BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity ng kanyang drug test results. I agree, Ma'am Jessica, no? Subalit, kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit, nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Yun, palakpak na naman. Yung drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Oh, palakpak na naman. Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos at Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapalandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez and kay Attorney Espiritu. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you constitutional principle that public office is a public trust. Consider this, Mr. President. No. No. Why should I do that? What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test, please. There's no, wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Sunod na issue na ho tayo. May Okay, so anong masasabi nyo? Kailangan bang magpa-drug test lahat ng elected public officials? Comment. Sino ang tingin nyo na mas magaling sa pagsagot? Attorney Vic versus Attorney Espiritu. Binasa ko ang mga comments. Maraming pumuri sa magandang sagot ni Attorney Vic. Maraming nagsabi sa mga comments na they will vote for Attorney Vic Rodriguez. Okay? So, sabi naman ng Pangulo, hindi siya magpapa-drug test. Karapatan niya yun. Hindi natin siya mapilit kung ayaw niya. Okay, mga kaibigan, salamat po sa inyong panonood palagi sa ating mga vlog. Yung ating income sa channel na ito, itinutulong natin sa Talaan Big Tribe sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para ma-repair nila ang kanilang lumang bahay na tumutulo ng bubong or makapagpatayo sila ng sariling bahay dahil marami sa kanila nakikitira lang sa kanilang mga magulang. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni siya ang balay nga tulo na og na diri sa sulod. Ayo, naitawo. Oo. Muna ni inyong balay? Oo. Aw kadung ba? Tulo na ni siya inyong balay, tulo na. Oo, tulo na dagan na mga kayo kuan kanang nadaot. Oh, diri ta sa kuan, magistorya ta diri. Ang tanaw no. Tinuon man lagi tanawa. Kuan na gaulan na ba gyud? Gaulan na. Aksa na pod kag kabalaka. Wala na gani. Oh, Wala na libre trabaho ko ito akong kaignan. oh tanaw. Putol na gyud lagi ng mga yero. Yan oh. Mm. Gibalin man ni namo kay kanang kuan man isa kuan ba katong kuan lang ba katong unsa itong Tanawa mga buslot na gyud kaayo. katong hangin ba Tungod sa hangin na kuan kuan- gilupad na ni siya. Gilupad na. Balhin diri dapit. Gibali na pod. O kay gikuanan man na didto kanang gikuan siya sa hangin katong unsa na kanang gatuyok-tuyok daw ba. Oo. Di ba hindi na diri na daga na kay lagi bangag-bangag kay kuan sige naman ikabalin pero baga unta ni siya pero mo lagi kay daga na kay yang kuan ba kanang Yung mga tulo. bangag. Mm-mm. Na di na kung kusog ng ulan kuan na gina siya kanang magtulo na gid siya ba. Oo. Kung kusog ng ulan. Sige tanaw nato diri sa sulod kay
kini man ang inyong kuan. Tanaw na pud nato diri sa kuan na pud kusina. Muna ni inyong balay sa sulod nga bahin. Gibutangan naman lagi sako para lang para dili pud taligsikan nga putol ng iro. Muna ni siya. Makapalit maunta talang pero mo lagi kay tako tagkaon ba ana. Bisan atong pagkaon galisod pagani ta. Sige. Mga puro sa mga pangayom-ayom aagani mo lang. Nako lagi ala abing ta ako maganitis lalan kay kuan. Nagampo ka sa Ginoo nga doon na lugar makakitaan ni nga inaani nga sitwasyon nga Dili na mga imisada mga luwag na gid kayo ang bangag lang dili na mga imisada Prince Karsada kay kung balitan lugar nga ganahan ba mini Sir Makaras nga makabalik nga. Basta makita ning amo lugar na tagaan sa dini. matagaan yun mo. Oh. Unsa may imong ikasulti kay matagaan gid ka og giro tungod nga inaani gid ang imong balay. Akong masulti, unang-una, salamat sa Ginoo. Ikaduha, kang Sir Makanas kung madayon ni. O kang ikatulo, kang kuan lalang, kuan mo leader sa pagkuan lugar, kanang pag-video. O kanang yung driver, Cesar. O sa tanan-tanan nga kuan, nagtabang ani sa mua. Na makakuan gid og sin. Tanang kayong salamat. O hinaot nga, dagang pang tao nga matabangan. Dili lang kami dagang pa nga uban nga matabangan gyud nga salamat gid sa tanan-tanan mura to akong masulti og salamat sa Lord.